Sa kauna-unahang pagkakataon, mismong ang Israel ay nag-imbita ng mga reporters at pinapasok sa Rafah at ipinakita kung ano na ang kinahinatnan nito. 2 buwan mula nang pinasok ng Israel ang Rafah. Ang Rafah ay nasa southern part of Gaza. Dati, mga 2 milyon katao ang naninirahan sa lugar na ito at ang 2 milyon katao ay napakarami para sa isang maliit na syudad na ito. Ang lugar na ito ay naging taguan ng mga Palestino mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas mula north hanggang south. Nang pumasok ang Israel sa north part of Gaza bilang ganti sa ginawa ng Hamas noong October 7, 2023, ay nilusob nila ang north part upang hanapin at ubusin ang Hamas. At dahil dito ay maraming mga Palestinian from north ay naglakbay papuntang south upang ikubli ang kanilang sarili, at ang Rafah ay isa sa mga safe na lugar para sa mga Palestino. Kaya umabot ito ng mga 2 milyon katao hanggang sa makarating ang kampo ng Israel sa southern part of Gaza, partikular sa Khan Yunis. Ayon sa Israeli military, maraming mga building sa Khan Yunis ang ginamit ng militanteng grupo sa Gaza na kung tawagin ay Hamas, tulad ng ospital, mga paaralan at kahit paman mga public residences. Kaya nagsagawa ng operation ang Israel sa Khan Yunis at maraming mga napaslang sa lugar na ito. At dahil sa gumawa ng operation ang Israel sa Khan Yunis, marami na namang mga residente mula rito ang lumikas papuntang Rafah upang maghanap ng safe na lugar. Dito na napuno ang isang maliit na syudad ng Rafah ng mga Palestino. Subalit, kasabay ng paglikas ng maraming mga sibilyang Palestino papuntang Rafah, ay nagtago rin dito ang maraming Hamas. At dahil dito ay nagsagawa rin ng operation ang Israel. Pinaniniwalaan ng Israel na ang Rafah ay siyang huling strongholds ng Hamas. Dito ay maraming batalyons ng Hamas ang nagtatago, maging ang mga officials nito. Kaya pinasok ito ng Israel, pinalibutan. 2 buwan na ang nakakaraan. Ngayon ay nagmistulang ghost town ito. Tumambad ang maalikabok na lugar, mga sirang gusali, mga bahay na nakatiwangwang, nakita ang mga kusina at mga kagamitan sa loob dahil sirang-sira ang syudad na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Israel mismo ang nag-imbita ng mga reporter at pinapasok sa Rafah upang makita kung ano na ang kinahinatnan ng Rafah. Sa matinding dinanas ng naturang syudad, ito na rin marahil ang dahilan kung bakit ang kampo ng Hamas ay positibong makikipag-usap sa Israel upang pag-usapan ang ceasefire. Mismong ang Hamas na rin ang nagsabi na sila ay makikipag-ugnayan sa Israel kasama ang mga mediators nito na Mossad, ang Egypt at ang Qatar. Kasama na rin ang United States of America. Kinumpirma ng Palestinian officials na ang Hamas ay nagpapakita ng flexibility. Ang ibig sabihin nito na ang Hamas ay nagpapakita na ng pagbabago ng kanilang mga nakaraang proposals para sa ceasefire. Ayon mismo sa Hamas na kinumpirma naman ng Palestinian officials na susundin nila kung ano ang proposals ng Israel. Dahil nga ang Hamas ay nagpapakita na ng flexibility. At dahil sa balitang ito, maraming mga sibilyang Palestino ang natutuwa dahil tila magkakausap nga ang Israel at ang Hamas. At katunayan, mismong si Benjamin Netanyahu na ang nag-anunsyo na ang Israel ay magpapadala ng maraming delegado upang maging kinatawan ng Israel upang pag-usapan ang mga ceasefire proposal ng dalawang panig na ito. Maging ang presidente ng Israel ay pumayag na rin na magpapadala ang Israel ng mga delegado para sa naturang proposals. At ayon kay Benjamin, mismong head ng Mossad ang ipapadala ng Israel na siya namang inaprubahan ng presidente nito. Mula noong October 7, 2023, pinagbabawalan ni Benjamin Netanyahu ang mga international journalist na makapasok sa Gaza.
or kung meron mang pinapapasok ay hindi nila ito hinahayaang magpunta kahit saan independently. Ibig sabihin, meron pa rin itong kasamang Israeli soldiers. Subalit nitong nakaraang Miyerkules lamang sa buwan na ring ito, July 2024, mismong Israeli military na ang nag-anunsyo at nag-imbita nga sila ng mga reporters upang pasukin ang Rafah. Kumpiyansa na rin daw ang Israel na malapit na nilang matapos ang giyera nito sa Hamas at malapit na raw maubos ang Hamas. Ito ang paglilinaw ng kampo ng Israeli military. Ipinaliwanag ng Israel kung bakit kinakailangan nilang pasukin ang Rafah. Mula kasi noong sugurin nila ang Khan Yunis, 4 sa mga remaining battalions ng Hamas ay nag-retreat at dito nagpunta sa Rafah. Kaya agarang pinagplanuhan ni Benjamin Netanyahu na pumasok ang Israeli soldiers sa Rafah. Ito na raw ang pinakahuling lugar na kanilang papasukin sapagat ito na rin ang pinakahuling lugar na nagtatago ang kampo ng battalions ng Hamas at mga leaders nito. Napapalibutan ngayon ito ng mga sundalo ng Israel, maging ang mga tangki nito ay nakapaikot sa naturang lugar. Ayon sa Israel, daan-daang mga Hamas militant na raw ang kanilang napaslang mula na magsimula sila sa kanilang operation sa Rafah. Hindi rin itinanggi ng Israel na merong mga sibilyang nadadamay gaya ng mga babae at mga kabataan dahil sa isinasagawa nila na airstrike sa naturang lugar. Ayon sa Israel, na talagang pinag-iingatan nila na kung pwede ay walang mga sibilyan na madadamay. Subalit ang problema kasi, ayon sa Israel, marami mga public places ang ginagamit ng Hamas upang doon magkubli. Maging ang Hamas ay nakikihalo sa mga sibilyan at nahihirapan silang i-identify ito. Pag-aamin pa ng Israeli military na nagsasagawa sila ng mga airstrike sa mga building na pinagkukutaan ng Hamas. Meron ding mga UNRWA building na kung saan inamin din ng Israel na kanila itong pinulbos dahil ginagamit daw ito ng Hamas upang maging hideout nila. Dito rin nila itinatago ang mga armas nila. Maliban sa ginagamit daw ng Hamas ang mga lugar na pampubliko at nakikihalubilo ito sa mga sibilyan, ay gumagamit din daw ang Hamas ng mga tunnels nito. Ayon sa Israel, tuso raw ang Hamas sapagat ang Hamas ay nagtatayo ng mga buildings na kung saan nasa civilian places. Ang iba ay malapit sa mosque at sa mga populated area. Kaya mabilis daw na makapag-judge ang ibang mga tao na wala daw awa ang Israel dahil sa mga civilian places na pinapasabog ng Israel, maging malapit sa mga mosque. Ang hindi raw nila naiintindihan, tuso ang Hamas. Dito nila sadyang itinatayo ang kanilang mga infrastructure upang hindi halata, upang hindi ito maatake agad ng Israel. Mula 2 milyon na mga tao sa Rafah, umabot na lang ito ng mga 1.4 milyon na mga Palestinian at ayon sa United Nations, meron na lamang mga 50,000 ang ayaw pang umalis sa Rafah. Karamihan dito ay lumipat na sa mga lugar na kung saan Israel mismo ang nag-relocate sa kanila at upang madali ring isagawa ang humanitarian aid. Ayon sa United Nations, wala pang malinaw na datos kung ilan ang residente ngayon ng Gaza sa kabuuan. Subalit, meron silang tala noong mga nakaraan na umaabot ng 2.4 katao at ngayon meron silang mga 2.1. Subalit ang kabuuan ay hindi pa nila nalalaman kung ano ang eksaktong number.